So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magpo-phone comparison tayo ulit ng mga iPhones na pwede nyo ma-purchase. Ngayon, of course, Green Hills. So, iPhone 13 versus the iPhone 12 Pro. Ano kaya ang magandang iPhone na pwede nyo ma-purchase? Lalo na magka-presyo lang sila. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout sa mga nakanood ng aking phone comparison between the iPhone 13 versus the iPhone 12 Pro Max. Ngayon naman, iPhone 13 versus the iPhone 12 Pro. So ayan, syempre, kailangan natin din i-compare. Ito kasi yung Pro and yung 13 ay super duper magkalapit sila when it comes sa presyo compare naman sa Pro Max. Kaya napakaganda nila i-compare. Lalo na yung screen size sila lalo na yung screen size nila ay pareho-pareho, 6.1 inches. Pero, bago tayo mag-start sa ating phone comparison, saan nga muna ba tayo makakabili ng mga legit na iPhones? Wala nang iba, of course, sa mga binavlog nating shop. Si Ate Mayet sa CMB Gadgets and of course, si Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories. So, yung dalawang shop na yan, diyan kayo bumili mga ka-J-Vlog ng mga pre-love na iPhones. So, super duper mura lang ng mga iPhones dyan. At ang maganda doon, meron silang magandang after-sale service. And pag sinabi nyo napanood nyo sa vlog, automatic po na meron kayong 500 pesos na cash discount. So, start naman tayo sa presyo ng iPhone 13 and iPhone 12 Pro ngayon sa Green Hills. Ang iPhone 12 Pro po ay mas mura compare sa iPhone 13. So, yung 12 Pro, yung 128 ay makakabili na kayo niyan for as low as 20,500 to 22,000 pesos. Depende na lang sa offer, of course, ng seller. 256 naglalaro sa 23 to 24,000 pesos. So, nag-range yung iPhone 12 Pro to 20 hanggang 24,000 pesos. iPhone 13, 128 gigabytes ay nagkakahalaga ng ano yan eh. I think 23,500 to 24,500 or to 25,000. So, 23,000 to 25,000, 256, I think nasa 27 to 29,000 pesos. So, depende na rin yan, of course, sa offer ng seller. Kung mapapansin nyo, doon tayo sa 128 ng dalawang smartphone na to, for as low as 20,500 tapos 23,500 sa iPhone 13, 3,000 pesos lang po ang kanilang price difference. Kaya, marami talaga rin ang nalilito. Ano ba ang ipapurchase sila? Mag-i-stick ba sila sa 12 Pro na Pro model ng 12 series or doon na sila sa mas level up sa chipset na base model naman ng iPhone 13 series. So, medyo nakakalito talaga tong phone comparison na to mga J-Vlog. And hopefully, itong video na to ay makatulong sa inyo sa inyong buying decision when it comes sa dalawang smartphones na to. So, ayun, unang-una sa lahat is yung advantages sila sa isa't isa ay kailangan nating i-tackle. Unang-una, dito muna tayo sa 12 Pro. So, yun nga, ang 12 Pro po ay yung Pro model ng 12 series. Siyempre, alam niyo naman, pag Pro model, ibig sabihin lahat ng mga gandang features hindi natin makikita sa base model ay nandito sa Pro model or ay nandito sa Pro model. Unang-una na maganda sa Pro model is of course yung camera. Triple rear camera sa Pro compare sa base model which is dual rear camera lang. So, sa iPhone 12 Pro, advantage yan dito sa iPhone 13 kasi base model to ng 13 which is meron lang dual rear camera. So, 12 Pro ay merong isang lente na hindi natin makikita sa 13 which is the telephoto lens na merong optical zoom. Tapos, mas mataas pa ang zoom niya compare sa iPhone 13. So, 12 Pro, meron din siyang LiDAR scanner na hindi natin makikita sa iPhone 13. So, nagtatanong, Lods, ano ba yung LiDAR scanner na yan? Yung LiDAR scanner kasi mga J-Vlog, yan yung ginagamit sa camera ng iPhone nyo to scan 3D objects. So, yun yung maganda dito sa iPhone 12 Pro is meron siyang LiDAR scanner. So, meron kayong mga certain application. Yung LiDAR scanner na yan, kung makikita nyo naman sa Apple event, kahit nakaka-scan siya ng mga objects, nako-convert niya sa 3D sa smartphone nyo. So, makikita nyo rin yung iPad Pro, di ba? May mga LiDAR scanner din yan. So, very useful yan So, very useful din naman yan sa mga ibang consumers, of course. Pero sa mga ibang consumers like me, to be honest, di ko na magagamit yung LiDAR scanner. Pero, it's an awesome feature na meron yan, of course, sa mga Pro models. So, pangalawa is of course the build quality and design. Siyempre, mas di hamak na mas maganda ang design of course ng 12 Pro
compare sa 13 dahil unang-una stainless steel design. Mas premium talaga ang tignan ng mga Pro models. Pero don't get me wrong, iPhone 13, maganda rin naman ang design niya. Pero kung i-compare mo kasi sa mga Pro, definitely dito ako sa Pro model which is merong premium design. When it comes naman sa battery, hindi sila nagkakalayo ng battery ng 13. To be honest, mas maliit pa nga yung battery ng 12 Pro compare sa 13. I think yung 13 is sa almost 3,100 mAh. Ang iPhone 12 Pro ay nasa 2,800 plus mAh lang. So, mas maliit yung battery capacity ng 12 Pro compare sa 13, which is yun yung advantage ng iPhone 13. So, sa iPhone 13 nga, meron din siya mga gandang features na hindi natin makikita sa 12 Pro. Unang-una rin sa camera. Sa camera naman, ito yung magandang feature ng iPhone 13 series pataas, it's of course cinematic mode. So yung cinematic mode is very useful din naman yan, lalo sa mga content creators pag nag-vlog sila, pag nag-i-interview rin, na face-to-face interview, biruin nyo, nakafocus lang sa subject yung video, tapos yung likod is super duper background blur. So yun yung maganda sa cinematic mode na isang advantage yan of course ng iPhone 13. Pangalawa, tulad na sinabi ko sa 12 Pro Max versus 13, hindi naman to game changer, pero mapapansin nyo rin siyang difference sa notch. Mas maliit di hamak yung notch ng iPhone 13 compare sa iPhone 12 Pro. Dahil sa 12 Pro, sobrang haba nung notch nung pinaikli nila sa 13 yan. Tapos sa 12 Pro, ginawa na nilang dynamic island. So, yun yung yung isang changes na nangyari. Pangatlo is yung battery. Mas malaki ng konti lang naman ng battery ng iPhone 13 compare sa iPhone 12 Pro. Pang-apat na advantage ng 13 is yung kanyang chipset. Ito na kasi yung last na base model, nakapareho niya yung Pro model. Kasi sa 14 pataas, yung chipset ng base model ay ka-chipset ng Pro model last year. Pero ibang usapan niya sa 13 base model, ka-chipset niya po yung Pro model ng 13 which is a 13 Pro and 13 Pro Max. iPhone 13 is equipped ng Apple A15 Bionic chip compare sa iPhone 12 Pro is equipped ng Apple A14 Bionic chip. So, syempre, sa spec sheet, specs-wise, performance, di hamak na mas maganda po ang mabubuga ng iPhone 13 compare sa iPhone 12 Pro. So, okay na okay, of course, for gaming yung iPhone 13. Expect nyo na maganda pa rin ang gaming performance na na-test ko na yan. Sa 13 mini ko, the Apple A15 Bionic chip, lalo na sa 13 Pro ko, napaka-smooth yan for gaming. Pero don't get me wrong, yung chipset na makikita rin natin sa iPhone 12 Pro is still may bubuga pa rin yan. Na-test ko na yan sa aking iPhone 12 Pro. Nakapag-game test na ako, solid din naman ang performance yan kahit na mag-aapat na taon na itong smartphone na to. So, when it comes sa chipset, kumbaga mas future-proof ang iPhone 13 dahil nga sa kanyang chipset, mas matagal siyang maso-support ng OS update compare sa 12 Pro. Pero don't get me wrong, gaming performance, okay rin naman ang iPhone 12 Pro. So kung makikita nyo naman sa ating phone comparison dito, mas marami ring mapoprovide na magandang features ang iPhone 13 compare sa iPhone 12 Pro. Doon nga lang ako, kasi doon sa last nating phone comparison, ang clear winner talaga at ang pipiliin ko pag mapapurchase ako is the 12 Pro Max. Dahil nga mas malaking display, mas malaking battery. Pero dito sa usapan natin ng phone comparison na to, which is a 12 Pro and 13, I think ang pipiliin ko ngayon na ipapurchase, to be honest, is the iPhone 13. Unang-una kasi sa screen hindi sila nagkakalayo dahil pareho sila. Screen size 6.1 inches, resolution is Super Retina XDR OLED display, pareho lang yan. Don't worry when it comes sa display, wala na akong pinagkaiba dyan. Battery, di hamak nga na mas mataas ang iPhone 13. Kaya sa mga naguguluhan dyan, 3,000 lang naman ang difference ng 13 sa 12 Pro. For me, go na kayo sa iPhone 13. Mas sulit siya mga ka-J-Vlog compare sa iPhone 12 Pro. Lalo na ang habol nyo dyan sa 13 is yung cinematic mode and of course yung Apple A15 Bionic chip. Don't get me wrong, sa iPhone 12 Pro, nagamit ko na rin yan. Meron din ako niyan. iPhone 13, meron din ako niyan. Kung talagang yung taste nyo is ma-experience yung Pro model ng iPhones, syempre 12 Pro is mas budget meal na nga siya. Ang kinaganda lang sa iPhone 12 Pro is of course yung design, most premium stainless steel. Tapos meron nga siyang additional lens na telephoto and of course LiDAR scanner. So yun, ulitin ko, iba't iba tayo ng preference.
At itong video na to is guide lang sa inyo kung nagde-design nga kayo mag-purchase alinman dito sa dalawang smartphone na to. Pero for me, kung ako tatanungin kung ako yung bibili at mamimili ako sa dalawang smartphone na to, 3,000 lang naman ang difference sila sa 128 GB. For me, ang pipiliin ko is the iPhone 13. So ito yung side-by-side comparison ng iPhone 13 and iPhone 12 Pro. So kung makikita nyo naman when it comes sa camera, syempre dual rear camera sa 13. Ay ang 12 Pro is triple rear camera setup. So syempre ang wala po sa 13 is yung yung telephoto lens dito sa iPhone 12 Pro. So yun yung lamang, and of course yung LiDAR scanner. Ayan, matte glass versus glossy glass. And ang maganda nga rin dito sa 12 Pro is of course stainless steel compare sa 13 na na aluminum. Pero pag yung silver yung kukunin yung 12 Pro, expect nyo na medyo magasgasin siya mga J-Vlog. So marami siyang gasgas dito. Pag yung silver, pero sinasabi pwede naman daw ito yung polish. Pero syempre more premium look yung stainless steel compare sa 13. And syempre, dito sa right side is nandito yung power button nila. Tapos sa taas wala tayong makikita dito. Sa left side is the ring and silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Sa baba naman is, ayan, meron tayong speaker grills and of course yung lightning port. When it comes sa display, same lang sila ng screen size na 6.1 inches. So ayan, 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display. Itong iPhone 13 and iPhone 12 Pro. Tapos, tingnan natin yung camera. Ayan. Same na merong 0.5 sa mga nagsi 0.5 na ultra wide. Pero yun nga, sa 12 Pro is meron siyang 2 times optical zoom na wala dito of course sa 13. Kasi yung 2 times optical zoom ito yung sa telephoto lens niyan. So ayan yung itsura. When it comes sa quality naman, both ay maganda naman yung quality ng 12 Pro and 13 when it comes sa camera. And both phones ay support din ng 4K video recording pareho. And tingnan nyo, mapapansin nyo rin dito yung main difference nila is sa notch display. Sa notch display, mas pinaliit na sa 13 series compare sa 12 Pro. Ayan, medyo mas malaki yung notch niya. So dito pinaliit, tapos sa 14 or 14 Pro series is dynamic ILAD na sila. Ayan, so syempre when it comes sa premium design, mas preferred ko yung 12 Pro compare sa 13. Ayan. So yun mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison between the 12 Pro and iPhone 13. Sana po nakatulong po itong phone comparison ko na to sa mga bibili sa Green Hills na mga pre-love iPhones. At tulad nga sinabi ko, doon tayo sa mga nire-recommend kong shop. Syempre, na-experience ko na yung mga units nila. Lahat din ng mga review units natin ay galing sa mga shop na yan. Kay Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories, and of course, Ate Mayet, CMB Gadgets. Yung mga Facebook pages sila ay nasa description box. Kung interested kayo mag-order, PM lang kayo sa kanilang mga Facebook pages. Mabilis lang po silang mag-reply. At ang maganda doon, sabihin nyo lang, ugaliin yung sabihin na panood sa aking vlog, automatic agad 500 pesos na cash discount.